Mag alas 10. Tinanghan ko ng digging na bidyan pag sa trading ko. Yung deal tayo. Ito, kakapi ko brown. Itong baso natin, yan ng mainit to. Yung asay ng mainit ng big cup. Kaya gusto kasi may wagang aso. Ayan o, yan. Yung cup. Yung kupo brown. Ano, pro mango brown eh. Ito na may-ari. Food by Pite, Turaba, Ika, Simista, Inis po. Next ito ay import ng Cebu City, Talisay City. Mas gusto ko ito kasi walang nakasulat na wala. Artificial skin, kaya spare ako nagkita kasi ayun, cancerous. Gabi nag-vigil ako sa pati sa kamag-anak ko, yung hal ko ng gising. Yan ang tradisyon eh. Pag kamag-anak tayo, mag-put ka ng kunti. Ano ang kaalaman na makukuha natin sa patay? Mayroon niyang kaalaman. Dito mundo, pagkagising din, pag pinanganak tayo, ang liligo sa atin, tao, hindi natin mapaliguan sarili natin. Pagkagising natin sa mundo, hubad tayo. Hubad. Nang tinig tayo sa mundo, hubad. Wala tayong dala-dala ni singko. Kung mamatay tayo, wala rin tayong madadala. Yung unang ligo natin sa mundong ito, ibang tao magpapaligo sa atin nung pinanganak tayo. Yung huling ligo natin, ibang tao din magliligo sa atin pag namatay tayo. Liliguan tayo, hugasan ng ibang tao. Ano ba ang kabuluhan ng ating buhay sa mundo? Titingnan mo, wala talaga kabuluhan yan kung sa material ka titingin. Pag sa material ka, kayabangan lang. Kayabangan, kompetisyon, kalayawan sa buhay, pagmamalaki, wala yan. Ang titingnan mo dito, yung message ng buhay talaga ng tao. Ipinanganak ka, hubot-hubad, mamamatay ka, hubot-hubad ka rin, nilagyan ka lang ng kunting damit, may biyak pa yung likod sa kabaong. Wala ka rin madadala. Pinanganak ka, wala kang dalang pera, wala kang dalang material. Ganun din, pag namatay ka, kabaong ang dala mo. Ako, pag namatay, gusto ko wala ng kabaong. Ibabalot ng satlang puti. Bilang simbolo na maganda ang kalooban, maganda ang kaluluwa, yung soul. Balutin lang para walang gasto. Umari, walang imbalsamo. Unang ligo mo, paliguan ka ng ibang tao. Pagkagising mo sa mundo, pinanganak ka, ibang taong magliligo sa'yo. Pag namatay ka, huhugasan yung bangkay mo o paliguan. Ibang tao namang magliligo sa'yo nung huling ligo mo. Ngayon, anong ipagmalaki natin dyan sa mundo? Wala. Isa lang ang ipagmamalaki natin, spiritual. Ano yun? Ingatan natin na at pag sumikapan na yung ating kaluluwa ay maliligtas, magkaroon ng everlasting life. Hindi ako magsasawa magsasalita tungkol sa everlasting life kasi yan ang pinaka-importante dito sa mundo. Yung iba, kuwan lang yan, dekorasyon. Hindi man tayo perfecto, magsikap tayo na maligtas tayo. Huwag tayo gumawa ng sobrang sama. Okay, mayo, ay tao lang tayo, hindi tayo perfect, maghingi tayo ng tawad sa Diyos. Enjoy natin yung ating buhay. Wala tayong taong inaapakan. Wala tayong taong dinidihado.
Katulad sa akin, simpleng tao, ang laban ko dito ay laban kontra sa kay Satanas. Pangwa, kontra kay Pan. Yan ang ano natin ngayong araw. Ating pep talk, magandang bay at inspirasyon ng mga maibibigay sa atin mga katrupa. Yan ang pagtuunan nyo ng pansin. Kung mayroon kayong material na bagay, i-enjoy nyo. Pero huwag kayong magdamot. Ipamahagi nyo sa mga nangangailangan. Kung may pira kayo na medyo sobra sa inyo, ngayong Pasko, mamigay kayo ng pamasko sa mga kapuspalad. Ako, ang natsibuina ko, tuyo na naman, at saka yung tabagak, at saka talbos ng balinghoy. Pero okay lang, masaya ako. Buhay pa ako, at saka may Diyos ako sa aking buhay. Meron akong pag-asa na mabigyan ng everlasting life. Yan ang magandang laban ng mga kapuspalad sa mundo. Kasama ako dyan kasi advantage sa amin yung gift of eternal life. Kasi araw-araw kami nagugutom, araw-araw kami humihingi ng tulong sa Diyos. Pinakausap namin yung Diyos. Kasi hindi natin masabi kung sobra yung pera natin, baka makalimutan natin ang Diyos na hiniraman natin ng buhay. Hiram lang yung buhay natin. Isasauli natin yan, anumang oras. Kukunin na nagpahiram sa atin, wala tayong magawa. Gaano man kagandang inyong kabaong, kahit ginto pa yung kabaong mo, kung sa impyerno ka mapunta, wala yan. 1,000 pare man ang magmisa sa'yo, o magtirik ng kandila na kasing laki ng poste, kung sobrang sama mo at saka nung buhay ka, hindi mo naalala yung Diyos, hindi ka nagbalik loob, useless yan, wala yan. Huwag kayong maniwala na yung patay ay kayang bayaran ng simbahan para mapunta sa langit. Huwag kayong maniwala yan, doktrina ng demonyo yan. Kayo ang makakaligtas ng sarili nyo sa tulong ng Diyos Ama na nandyan lang lagi sa tabi-tabi, naghihintay na kausapin nyo. Ihingi nyo lahat ng kasalanan nyo. Kung may mga kunting pagkakamali kayo sa buhay, ipaghingi nyo agad ng tawad. Tapos ihingiin nyo yung everlasting life kasi kaloob ng Diyos yan. Kaloob ng Diyos yan, hindi yan kaloob ng reliyon. Walang reliyon na makapagbibigay ng everlasting life. Pag mayroong reliyon na sasabihin, sila lang kuno. Ako mismo hindi naniniwala dyan. Hindi niyo pag-aari ang kaligtasan ng tao. Ang kaligtasan ng tao ay kaloob ng Diyos Ama. Gift of eternal life is a gift from God. Ano man ang reliyon mo, para sa lahat ng tao yan na nagsisi at nagbalik loob sa Kanya. Hindi ka tatanungin ng Diyos anong reliyon mo pag namatay ka. May nakuha kayo. Kung galit kayo sa akin, pwede naman kayong hindi manood ng vlog ko. Kasi dito, hindi naman pera target ko dito. Pinaka-purpose ko dito ay makapagbigay ng mga lihim kaalaman, inspirasyon, makapagligtas kalula. Maganda din makakita pera kasi magagamit din yan, mapang-vlogging din. Pero hindi tayong kasinungalingan, maganda na hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. So, mahal kayo Diyos, mga kapatid. Nandiyan lang siya, naghihinto nyo. Huwag maansol nyo. Tigas puso at isip. Nandiyan siya, ang iiyak araw-araw. May isang kaluluwa lang nagbalik loob sa kumakanta at pumapalakpak ang mga anghel sa langit. Mahal ng Diyos, mahal ko kayo mga kapatid.